Guys, good morning. Balik na po tag-upload ani sa YT. Good morning, good morning. So grabe jud ka. Init ang panahon karon guys, oh. Init jud kaayo as in. So maato ta sa pikas kay mamahog tag manok. So ato sa ipakita mo ni ang tugkaran sa akong nanay ha. Diri ah. Na siya ay baongon, isa ka punuan niya baongon. Simple lang nga dili kayo laayon ang tigulang siyang tugkaran. Mao ni ang koleksyon nato nga bumbil itanom tani unya. Ito lang sa ni pa utang sa daplin. Asa nay? O lagi daw ingon si nanay nindot daw ning mayana kung daghan. Ay wow, bitaw. Nindot kayo. Bebe. Okay, din para mag-bloom po ang inyong mayana, ing anaon ra ninyo guys, oh. Ganito lang gawin nyo. Kung gusto nyo magbo-bloom yung mayana nyo, tanggalan nyo yung mga bulaklak na yan. Tapos, mayroong parang dahlia guys, pero hindi to dahlia ha. Yan. Tapos, linagyan ko dito ng isang puno, or parang madami pala, na kadyus. Ang kadyus ay mayaman to sa protina. Dahil ito ay leguminous plant. Isa ito sa leguminous plant. Okay. Naatay. Mga sibuyas. Bisag unsa lang gud kaya mga mabuhi diri sa tong area, sa tong lugar. So mao na ni ako ang 3 hectares rice production nato. Ana nga nag-ilaid sa grabing tumang kainit. Grabe no. Grabe kainit diri sa Caraga region sa Guadalupe, Esperanza, Agusan del Sur guys. Actually 1 month mahigit na ang init dito sa amin. Kaya luoy nga luod na gyud mi tan-awon. So mao ni diri ang atubangan sa wala pa nahuman ya balay ni nanay. Sa loyo mao na siya diha ang mga dwarf nga lubi with matching mga uban niya tanom. So dili siya dunga no. Nag-start na tuod ang ato ang humay karon og gitawag og dara diretso na ni flowering guys. Ana. So akong gihimo dinhi sa kilid sa basakan sa daik kanang sa mga dagko ra pud nga daik sa madiri kay dako man nga daik, malaking daik. So kailangan nating malagyan ng ganitong klaseng bulaklak or cosmos. Dahil ang bulaklak na ito or ayong cosmos or marigold ay siya ang nagsilbing attractant sa mga sumisira dito sa palay. Yung katulad ng stem borer at yung leaf folder. Kaya guys, instead na papunta si leaf folder at stem borer dyan sa ating palay, dito sila matatrap sa tuwing mating time nila. Kailan ba yung mating time ng mga insect pest at yung mga harmful insect ba? Pero ginawa na lang din dito. Ang panahon na tinatawag na malaki yung buwan or full moon, kadalasan sila yung ang kanila talagang ginagamit na mating time. So lumabas lahat ng mga harmful insects, either beneficial or insect pest. Dito sila matatrap guys, dahil ang lahat ng mga insekto, mapa-beneficial man siya or mapa-harmful insect, ay talagang matatrap sila sa makulay na kulay. Yan, yung tinatawag na yellow color. So kaya ginagamit ko ito instead na gumamit ako ng electric or yung lights ba na pang pa-attract sa kanila. Ito yung ginamit ko, natural lang guys. So cosmos ang naisipan ko. So dito sila ma-attract. Mayroong ma-attract, mayroon ding umaalis dahil insect repellent. Guys, double effect to. Yan. Ito yung kabuuan sa rice ko. Tapos yung sa insect pest katulad ni stem borer at si leaf folder, dito sila matatrap guys. Pero ginamit ito nilang hunting place ng mga spiders, klaseng spiders guys, na ginawa nila tong hunting place. Lahat dito sila katuwing gabi ay gumawa ng bahay, at yung mga jumping spider dito sila upang manghunting ng mga natatrap na mga insekto. At saka dito naman tayo sa gilid guys, sa lahat ng mga rice farmer, makakarelate talaga sa kayo.
lalo na sa panahon ngayon, gumamit ako ng trap. Ito yung trap ko sa daga. Instead na si daga ay papunta dito sa ating rice, dito sila matatrap sa ating apat na variety na kamote upang mabigyan talaga silang magandang taste. Apat na variety yung ginamit nating trap na kamote. Pero itong area na to guys is prepared to sa ganitong ano lang yung ganitong tanim. Yung kamote is intercrop lang to para sa trapping sa ating mga daga na kaaway. So dito muna tayo dadaan sa gitnang banda. Huwag tayong dadaan muna dun sa may gilid na ano, babalik tayo dito guys. Siyempre, as a farmer, kailangan talaga nating mag-isip ng kahit ano guys upang sa kabutihan malagay or at mapunta sa magandang porma ang mga atong farm. Yan. Kailangan tayo mag-isip kung ano ang dapat natin itatanim. Dahil hindi lang tayo makadepende lang sa diretso tayong mag-spray ng mga chemicals na nagbigay ng masama sa ating kapaligiran guys. Ooh! Masama taraw. Oh, di ba? So ito ang ginawa ko dahil hindi ko naman to diretso siya patayin guys na kalamansi or limonsito. Kailangan gawin ko muna ito siyang as mother plant. So dito ako nag-markot yan. Yung markot ay madali lang talaga to. Mga 1 buwan lang, pwede na. So maganda yung mga bunga dito guys. Yan. Dito tayo sa gitna dumaan. Marami na mga bunga. Malalaki yung mga bunga at mga makikinis pa. Sana all makinis. So ito lang para maipakita ko sa inyo talaga na mayroon at maraming pira sa farming kung tayo ay hindi talaga tamad sa pagtatanim. Kung may enough naka area, pero pwera lang sa mga taong walang area talaga guys. Dahil paano kayo makapagtanim na wala naman kayong pagtataniman, mura mo buang, mura mo kurunto, di ba guys? So anara, like for example ito di ba? Ang laki-laki ng mga bunga. Oh. So diretso na tayo, dadaan dito sa banda dito, banda doon. Ito ay apektado at madamo talaga itong rice area dahil alam niyo ya guys, ay talagang apektado kami sa mataas na init ang aming area. So yan. At hanggang dito guys, doon tayo nanggaling kanina. Siyempre malayo-layo at 1, 2, 3, 4. 4 na variety ang ating kamote na itinatanim. So ibig sabihin, 4 na variety kamote na pagpipilian ng mga higala nating daga. Kaya thank you so much sa inyong support. Sana kanina ako umikot guys dahil napakainit. Halos nag-iinit na itong cellphone agad diretso. So dito naman banda guys, mayroon na tayo, itong area na to ay prepare natin yan, inihanda natin to para sa ating, mayroon na tayong durian seedling na puyat ang variety. Dito kailangan naka-block, isa ka-block siya guys upang, or naka-compact siya dahil gawin natin tong nursery 5 years from now. Grabe no, mga long term nga mga plano ang ato ang himo. Ay nako, murag muda to nagitaan eh. Mudato, uniform na lang ang kulang. So nata diri sa isa ka area. Dayon, pakita nato ni dinhiya. Nga naay di ay bunga ang ato ang lansunis. Oh. Naay mga bunga guys. Diba? Daghan baya pod siya bunga. Oh. Lami bid na siya. So thank you so much for watching everyone no. Kini pong area ang atong gihimo diri para po ni sa atong manok. Pero punon pag yun ako ni diri mga lansones, banya prutas, di na pa tay manok nga bahuganan. Kini nga manok tuod guys is barter ni siya sa ako ang kambing. O ito ang barter. So kailangan pa tayo magpapakain nito. O di ba? Barter to guys sa isang inahin na kambing at isang anak. Mag-ina yun. Kaya wait lang guys.
dito yung magdalatag tubig diha kay nako diri apud sa area. Apud diha nga pikas nga. May mga dagkog mata diri. So naanita diri sa payag kay aron nga siyempre magkuha tag tubig kay magpakaon ta sa manok. Uy. So dinhi asa ta. Mao ni akong giingon sa inyo anak ko na andam nga itanumay nga mga 51 ni kabuok, 51 seedling sa atong durian. So standby sa ni siya mga 1 month sa nato ibutang diri para nga mahibaw-an nato gyud nga sure na. Dayon natay andam sa akong nabuhi na nga markot guys. Oh, markot. O di ba? Ana di gyud mas bintaha ra gyud ning magkugi guys. Kay pananglitan mananom taon nya mabalitaan ni. Na hapit 100 na diri sa amoa. Diri sa amoa almost 100 na ang price ana bawat isang markot. So ito guys, nabili ko ito doon sa Kidapawan City. Sumabay ako sa isang proyekto ng Department of Agriculture. Kaya nakasabay ako sa kanilang project. So nag-invest ako worth of 4,000 pesos. Itong 51. 50 lang to guys pero may isang pakapin ba. Grabe isa lang pakapin no. Pero doon to pino-purchase nila sa Kidapawan City. So dito ikot muna tayo sa likod guys. Kita niyo dito. Uy, ay nakabunga po guys. Oh, di ba? Tapos sumibol na pala yung tinatanim na ano guys dito sa gilid. Tinaniman namin ng balanghoy or kamuting kahoy. So doon tayo galing kanina sa bahay ng inay. Dito hanggang doon sa may bahay din. Hanggang doon yung ano natin palay. 3 hectares to lahat guys. Pero sa ngayon nataniman muna natin to 2 fish pan dahil sa tindi ng init. Kaya nga sa susunod lagyan na natin yan ng isda para 3 na tayo yung fish pan natin. So yun, di ba? Kahit saan guys, aray, meron tayong nabitas na gyud. Kaguwang. Meron tayong kahit saan baka may isda na masaag so makakilaw ta diretso. Ana. So kung magtatanong kayo anong variety to guys ay 436 na napakasarap at grabe magbigay ng yield at ani sa atin guys. Yield or ani or harvest. Maganda talaga. Tapos yung kanyang guys, bigas yung RC436, napakaganda yung quality ng variety to. Kaya ito guys, baka sasabihin nyo walang laman to. Meron, tilapia ang laman to guys. Yan. Tapos dito sa akin, meron din akong mga ganito. Kahit saan lang pinapadami ko na yan guys, nagbibigay na yan ng marami. Palagi na yan nagbunga yung dragon fruit na yan. So, itong makikita nyo parang damo-damo lang. Siyempre, damo to na pagkain ng parang tubo guys. Pagkain to ng large at its small ruminant. Katulad ng baka, kambing, asno, kabayo. Mga ganyan ba? So dito banda naman sa likod guys, prepared to sa ibang tanim. Mayroong nakaplana ako dito kaning ganito. Grabe no, mga kahoy ang ato ang ipananaw no. Ibig sabihin guys, itong klaseng tanim ay talagang pang forever, for the future talaga. So yun lang. At dito syempre meron tayong, grabe naman to guys, hindi na napruningan. Alam nyo ba kung pruningan to guys, mas magbigay ng maraming bunga. Like for example guys, let's see.
Nagbigay siya ng bunga. Kapag pruningan. Nung nakaraang linggo guys, dami akong na-harvest nito. Tapos purple na or ibig sabihin hinog na talaga guys, as in. Di ba? Ra. Dinapod mi diri grapes nga kahoy, dili itong mukatay. Na may diri grapes nga kahoy, na dili itong mukatay. So bisag unsa ra ang naa diri nga prutas sa amo. Kini perting lami agid ni, as in wa joy halong tikal guys. As in napakasarap talaga. Ang tawag diri sa amo mao ni ang dukog. Dayon naapod ni gitawag diri sa amo ang kanang kandiis. Ang kandiis diya sa inyo ay lubot, na araman sa lubot guys. Pero diri sa amo naagi tanom namo nga kandiis. Di ba? Nara sa inyo hang pangiyuran ang kandiis. Pero dinhi sa amo kahoy yun siya, actually nga kahoy. Pagkalami ka ni guys, makapangidhat ka o makapainlad ni sa imong girlfriend or boyfriend kay makapangidhat man taraw ka. So diri ataning libot gamay kadali sa atong area. Tanawa makita ninyo kining area guys, mga ka-farm. Area ni nga kanang akong gitanom black rice. I hope nga makaharvest ta ani. Syempre apektado ni siya sa taas nga init, pero laban lang. Di man lang pud ato naman po ilaha, laban lang. Og naapod ta diri ay tundan nga tanom atong dala susi na lang guys. Bisan to niya wa pa ta kapanghingon, nasa importante na bunga. Daghag bungag, dagkog bulig, dagkog paglusok. Di ba? Og sa unahan apod tay morado. Morado is grabe ra ba kuno daw ni siya katilogon kining morado. So naa na diri ay harvest soon no. Di ba? Libsog dagko paglusok. Dagko ba maglusok guys? So maura ta or mulibot sa ta dito Actually kutob lang sa mangga nga atong area no. Sakop ni sa 3 hectares na palayan. Balik lang sabta dinhi kay arabin ninyo. Magsige na lang tag-ing ani. Bitaw wala man ko gapaibog sa akong area. Kini nga purpose na ako nga nag-video guys ay para lang ni nga for encouragement sa inyo Kini baka makasabi kayo guys na walang silbi to sa buhay, pero kung kayo ay giubo, pwede ni siya ibutang sa kanang tubig sabay pitsil. So ibutang ni siya mo ni siya imong imnon kada adlaw kada buntag. So anara. Din makaanhita makatungtong taning dako nga dai kay fish pan jud na ako ni sauna. Mo nang ako lang yun siyang humay sa pagkakaron. So, diba? Murag nakatungtong ta og kanang asindero, tag-iyag asinda. Actually guys, 15 or 20 years na kung nag-angkon ani wa poy nangayo. Ako siguro rin mabitaw na nga kining area sa una perti pang kalibutan karon nga medyo hayag na og daghan ng mga tanom, nakita daghan na may kursonada mo nang ang tao gyud ay no kinahanglan gyud niya way katagbawan bisag na ana ilaha. So mauna karon guys, fighting jud ta ani. Di ba? Basta kay ang ako wa ko manghinambog sa akong area. Ako lang yun ni siyang gipakita sa inyo parang dugang encouragement sa inyo Kung gusto mo engage og farming, dapat risk taker yun mo. Kay ngano, ang farming murad pud ni siyang nag-invest guys sa wala pa. Kay ngano, example, nagpait kag krudo og wa ka nakahibaw ma-failure di ay ka. Mao nga kinahanglan taas jud tag pasensya mga farmers guys. Hangyo lang ko inyo po ning higugmaon og pila po ko paghigugma kay abi ninyo kung wala ming mga mag-uuma way gihukad sa inyong lamisa. Maura to, thank you so much guys. That's 8. Bye everyone, have a great day. Ay grabe ka init sa amo ulan na in town, please.